Kini nga mensahe igsoon, ako ni giuluhan og ang banggiitan nga plano sa Ginoo sa atong makinabuhi. Nindot mo gid kaya maigsuon nga nadyo tay mga plano pod. Matag usa ka nato natay mga plano. Kay mao mo gid importante. Kay ang tao nga walay plano, wala sad siya kapanulungan ug asa siya paingon. Kay wala man siya goal sa iyang kinabuhi. Mana nga kita maigsuon, nadyo tay mga plano bisan kami naaman may plano. O kana nga plano hangtod karon napas kamot si Ginoo pag ma-realize. Pero at least naagid tay mga plano maigsuon. Pero samtang nagplano ta mga igsoon, na ako'y plano ang Ginoo sa ato. Ang problema anong plano nato ug plano sa Ginoo kun dili magkapareha. Kay maproblema gid ka maigsuon kung ang atong desisyon dili mao ang desisyon sa Ginoo. Mo na ang kasagara maogyod ang frustration sa tao. Doon ay mga isa sa kaninyo no. Doon ay nung up sila og separation na nagbulag. Tungod kay ang plano sa Ginoo wala ma-realize diha sa ilang kinabuhi. Tungod sa awhanon o tungod sa unod-non nga tinguhan. Nga gipatuyangan lang ang gibati, gipatuyangan lang ang una-una, pero wala nila tagig panahon ang Ginoo nga mao'y magagiya. Tungod kay naatay ginatawag og right time. Kanang gikanta dito ni Barry Manilow, we have the right love at the wrong time. Isang pagsakto ang gugma, pero dili sakto ang panahon. Di ba? Nato din mga planos kinabuhi nga sakto ka, pero dili pa panahon. Usahay, tungod kay nagdali lagi ta, na wala na to mahit ang time. Sakto unta, pero ang time wala na to na-hit Nixon. So, nahimo siyang dili sakto, kaya wala man makagbutang sa timing. Nauna man siya. So, tungod kay nauna siya, wala siya mabutang sa timing, doon ay mga consequences behind sa maong nga plano. Muna, maingon dahil ta nga, mas maayo pag wala na to. Mas maayo pag wala na lang unta ako dito no, sa yup man di ay. Si ina na migsoon. Sa din migsoon, sa Jeremiah chapter 29 speaks about the plan of God. Alam ka na to ng mga anak sa Ginoo, iyang mga kaanakan. Sa akong hisgutan ka migsoon, may hisgut ang plano, kini mga general bitaw nga plano sa Ginoo. Dili lang pa sa specific, kaya ang plano sa Ginoo specific, ato na naog sa Ginoo. Dili ta pwede nga maingon nga mao gini plano nimo sister sa Ginoo. Dili ta makayon anak. Tungod kay ang plano sa Ginoo an individual. Kung sa plano sa Ginoo sa akong kinabuhi, ako lang ug ang Ginoo na sayo. Mana adin hilang tas mga general plan sa Ginoo. So ang gingon din himigson sa atong text diha sa dinita sa plano sa Ginoo migson sa verse 2, Jeremiah 29 verse 10 verse 11. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw o plano kaninyo sa paghimo kaninyong wagon inay maalaot o paghatag kaninyong kaumawon nga inyong ipangandoy. Ang una sa tanang igsoon, God's plan is personal. Ingon ang Ginoo, ako lamang ang nasayod. Wala masayod ang imong bana, wala masayod ang imong asawa, wala masayod ang imong mga anak, imong masilingan, ang Ginoo lang gyud ang nasayod. So amo na problema maigsoon kay ang Ginoo ora man gyud nasayod. Pero ang ingon si Ginoo maigsoon diha sa panahon sa Old Testament, ingon na pulong si Ginoo nga akong gipadayag ngadto kang Moses ang akong mga plano. Sa ato pa maigsuon kung dunay plano ang Ginoo, pwede na niya ipadayag kanato anang maong plano. O kana nga plano mahibala nato kung iyang kabubuton sa Ginoo tungod kay mo confirm sa atong kasing-kasing una-una
nga kana mo na ginay plano sa Ginoo. Pero kanang magplano ka unya pagkahuman, agboy murag di man mao, ani na ginakabuto sa Ginoo nga plano. Kaya nga naman, nag-una-una magod ang desisyon. Hindi man di mao. So muna megson, number 1, ang plano sa Ginoo is must be general plan. Ang plano sa Ginoo financially, dinis atos financial ng mga plano sa Ginoo kay dili ginato ni kalimtaning financial kay sa matag karon na unya nag-atubang gid ang financial crisis megson. So kinahanglan at least may balota kung unsa ato pagpasikot-sikot kung maabot ani nga aspect megson sa atong kinabuhi nga mura og ingon pa nato tuwali-tuwali ang atong panudlanan. Ingon pa nila wa na gyud ang sako sa wala na sulod, sako sa bugas. wala lumay na, wala di na wala sulod. So ina na migsuon. Dili sa 3 John chapter 1 verse 2. Nagaingon diha migsuon. 3 John chapter 1 verse 2. Isa na ka chapter 3 John. Dito na kag 3 John 2. Beloved, I wish, sabi siya, minahal ko higala, nag-ampo ako nga anaa ka sa maayong kahintang o maayong panglawas, ingon nga maayo ka sa espirituhan ng kinabuhi. Sa English version, I wish, or beloved, I wish above all things that thou may prosper and be in health even as your soul prospereth. So, doon na yung word na, kung nanawin mo sa screen, word nga, you may prosper and be in health even as your soul prospereth. Kini nga word nga prosper speaks about financial prosperity. Unya ikaduha ani kining health o maayong panglawas o kining pag-uswag sa espiritu. So tulo ka mga bahin igsoon ang gisgutan nga kauswagan ani mga igsoon. So ang plano sa Ginoo sa ato mga igsoon to be financially prosperous. Maginaibutang nato sa panguna-una. Kung dili manggaling na moabot pa sa inyong kinabuhi maigsoon, ayaw mo ka-discourage. Nga dili naman lang mo mangandoy nga mo suwag pas kinabuhi kay duga naman ko nangandoy. Pero wala pa man niabot sa ako. Tungod kay kana nga plano, maod jud na ang plano sa Ginoo. Wala gid nang ingon ang Ginoo nagplano kun nimo nga mapublika. Ana, dili gid na plano sa Ginoo nga kita maigsoon maglisod-lisod tag maayo. Ang plano sa Ginoo muuswag pa pero wala pa lang nato nakabuot. Wala pa niabot ang panahon nga maangko nato na nga mga butang maigsoon nga plano sa Ginoo. So, kini ginatawag og financial or material prosperity maigsoon. So, kung maghisgot og financial prosperity, inumduman nato na maigsoon. Basta maingon mo nga may sulod akong bulsa karon. Mura. Mulis kaya sa ka, may ka, dili na ko magsimba kay kanawa may sulod sa akong bulsa. Mga igsoon, ayaw kabalaka, ana, may igsoon, tungod kay kana, dili na kanunay, moabot gid ang panahon, tungod kay plano na sa Ginoo sa ato, na muuswag ka. Pero kung nagplano man ang Ginoo ng kauswagan, igsoon para sa imo, kinahanglan po ka mangita po kag pamaagi, nga muuswag po ka. Dili lang gid kay ingon tanga, mo na plano sa Ginoo. Salamat sa plano nimo Lord nga mouswag day ko. Pero how about sa imong plano? Naa ba kay mga plano nga magpauswag pud sa imong kaugalingon? So, naigsoon. Mo ni timan ana to. Financial prosperity is not a gift, but it is a reward. Dili na gasa maigsoon. Di ka makaingon nga mouswag gyud ko nga di na lang ka mo liho kay reward baya. A gift baya, na birthday gift nga imo panghaguan. So dili gift ang financial prosperity migsoon. Reward na kinahanglan na imo nang haguan. Kinahanglan mo take out effort sa mga pamaagi sa Ginoo aron mag-uswag ka. Of course naman tayo mga pamaagi nga tawhanon. Anong ginatawag og principle of financial freedom. Diha nato makita sa mga libro, diha nato makita sa mga libro mahitungod sa negosyo. Pero mututag sa dili migsoon ang financial freedom kun gahimuon nato na
nga dili na to kana bang dili na to i-appeal ang Ginoo, naresulta na siya og dili maayo nga resulta maigsuon. So kinahanglan kung naatay mga plano o naatay mga libro nga gisunod nato aron mosaot ang muuswag, unahon ginato ang plano sa Ginoo maigsuon. Nusaon ta nga muuswag kay lahi ang kauswagan sa unbeliever point of view ug atong kauswagan lahi mga igsuon. Kaysa dahang muuswag sila usa ilang himuon, naawag gutong among nakita sa vlog nga na sa pito ka buok nga sports car ang isa na 24 million, na 25 million, isa lang na kasakyanan. Ito ka buok. 11 ka buok ang iyang resort. Pwede na mag-inis-inis na sakay datong sakyanan nga perting mahala. Nganong naangkon to niya tungod kay gamit siya sa kanang ginatawag og prinsipyo sa negosyo, pero nakahimaya ba sa Ginoo mahigsuon? Ang tendency na igsoon kung kanina lang ta magamit sa prinsipyo nga tawhanon, ang resulta dili mahimaya ang Ginoo tungod kay niingon man ta nga ato na gud ni, ako na gyud ni. Pero kung gigamit na to prinsipyo sa Ginoo mahigsuon, moingon gud ta nga dili gud ni ako ang Ginoo gud ni nagbuhat ni. Amin ba? Muna ang pulong sa Ginoo maigsuon. Kung imong tan-awon diferensya kaya siya, i-compare nimo sa prinsipyo sa tao maigsuon. So, ang first question is, kung ang financial prosperity is a gift, not a reward, what does it imply? Kung sa may buot ipasabot nga ang financial prosperity ay reward man, dili man gift. So it implies that we have to pay the price in order to obtain it. Kinahanglan ato kuno nga bayran og bili. So kinahanglan mo pakita ta og effort aron maangko nato ni maigsuon. Og maon ang unsa man nga kining ginatawag og price nga gisgutan dinhi. Kung sa man nga bili, number 1, obedience to the word of God. Mo gina ang biblical point of view maigsuon. Eh nga naman, akong gipamlandong kanunay maigsuon. Ingko nga Lord. Kung ikaw gid magapamuha, kung ikaw gid magauna, kung ikaw gid magaplano, kung ikaw gid magahimog initiative para sa ako, dili ko maglisod. Kay gamahanan man ka, pero kung ako ang maghimog initiative para sa akong kagalingon, maglisod gid ko. Amin ba? Panitin ka, nagplano ka nga mag-pick up ang business. Without God initiative. Nagplano ka, magnegosyo ka, pero wala inisyatibo sa Ginoo. So, naala na ng negosyo. Kaya imog yun, yung gihimog yung kag-inisyatibo. Agoy. Ang resulta, may mga customer. Agoy, ang resulta, hinay man kayo. Agoy, ang resulta na perdoy man. Why? Because it was not God's will and God's initiative. Kinahanglan nga siya gyud maoy naghimog inisyatibo. Kay ang iyang initiative maigsuon perfect. Ang atong initiative dili perfect. So mo end up na gihapon ta sa failure. However, noon ko na failure ka maigsuon ayaw paghunong. Ano man, kaya ang Ginoo mo allowed failures. Aron nga kadtong gitaganan nga success, imo gihapon nga maangkon. Dili ka maingon nga sige naman lang kung ka-failure ani. Ayaw ka discourage sa failure maigsuon. Kaya nga no sa dito bitaw sa Seminas Cagayan sa atong sa Melchizedek maigsuon, grabe na kung hilak ba. Kay kadtong nagwalo negosyante to. Grabe ang negosyo kay sa inang nasa 14 ka mga hotels. Yan na nagina si private plane. Sapian kayo pero iyang gipang-give up ang tanan tungod sa Ginoo. Ito yung mga motel man to iyang ubang mga negosyo, mga na may mga short time ato, mga immoralidad man ang iyang i-promote ato.
So, yang give up. Muna kita may Kristohan, dili ta pwede magnegosyo tagbawal sa Ginoo. Mamaligi kag inom, mamaligi kag sigarilyo, kay kusog. Mga igsoon, wala tuod ka. Dili ka, wala ka nag-inom pero gitudloan ng tao sa pag-inom. Wala ka magsigarilyo pero gitudloan ng tao sa pag-sigarilyo. Mahimaya ba ang Ginoo, ana? Diba may so? Na may mga tao nga, tawahanon, matay pag natural kayo yan ang panguna-una. Ang ginatawag sila mga natural, ginatawag sa kanang sa mga karnal nga mga Kristohanon. So, negosyo sila inana. Ngayon nila, uswag sa silang negosyo, mahatag po sila sa Ginoo. Baligya po sila og inom, baligya po sila og sigarilyo. Ang result ng igsoon, pag sumada, moingon ang ginawa ko, kailanin mo. Agoy, igsoon, ang pulong sa Ginoo, dili man nato pwede nga atong, bang, i-justify ba nga, hibalo kita nga di na maayo niya, buhaton yun nato. Inoon, kung nagwali ang pastor, wala ka na-convicted, dili ka guilty. So that's another story, igsoon. If ever dili ka guilty, na dili gyud ka sadaan. Hindi man ka guilty. So bitaw na nga kung dunay wali madungog nato, mahimo din tang guilty. Kung mahimo tang guilty sa wali migsoon, ayaw awaya ang nagwali. Awaya ang Ginoo. Imo na naghatag nimo guilt. Ang pulong sa Ginoo mo naghatag nimo guilt. Kaya kung dili tagil pinigson sa pulong ato nga dawat, meaning, wate sala. Mama ng Holy Spirit yun sa ato. Mama na maingon nga, oy, sa daan ka lagi. Pero kung dili tagil pinigson, maingon ka kag, amen. Pero kung guilty ka, adi yun ka maka-amen. Inana na magsoon. Sabi ng hitas, Deuteronomy chapter 28, verse 1 ug 2. So, we have to pay the price. First, we have to be obedient of the word of God. Nag-ingon din sa Bisan version, kung tahoron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios o tumanon ang tanan niyang mga sugo, nga ihatag ko ni ining adlaw. Himuon kamo niya nga labaw sa tanang kanasuran sa tibok palibutan. Ang word nga atong tanawon din himo igsoon kaning word nga tahoron. Ang word nga tahoron kung dinhi sa English ang gigamit dinhi, hearken diligently the voice of the Lord. Thy God to observe and to do all the commandments which I commanded thee. Sabi nas binisaya migson tahoron o tumanon. So here, diligently the voice of the Lord, tahoron o tumanon. So ako nang emphasize ang word na tahoron o tumanon. Obedience to the word of God result blessings. Kung atong tumanon ang pulong sa Ginoo migsoon, mo result pag ginagpanalangin. Amen ba? Una, nga, ang pulong sa Ginoo, dili nato ibaliwala, may igsoon. Ang kulang man yun nato, ibaliwala man yun natong pulong sa Ginoo. Pag ingon sa pulong sa Ginoo nga, panalanginan ti ka, panalangin yun mabot sa imo, pero kung wa ka magtuoan na, dili po ka makadawat og panalangin sa Ginoo. Kaya sa mag-ampo maguta nga, Lord, salamat sa imong gisaad nga ikaw maghatag ng panalangin. Maayo lang tas baba, pero pag human na ko kampo, nalimot itang ang Ginoo, nagsaad ng mga panalangin. Diba? Atong gi-take for granted ang atong hibalaan sa pulong sa Ginoo. O, nahitabo na hinon, nga mahimo na hinon, bakak mo ng pulong sa Ginoo. Anong mahimo bakak? Tuod kayo ka nagtuod, dili tuod kayo bakak ang pulong sa Ginoo. Kaya dili mahitabo nga ang pulong sa Ginoo, mahimo bakak, tuod ka na ang pulong sa Ginoo. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Pero ganun wala na hitabo.
Dili tungod kay sayop ang pulong sa Ginoo. Tungod kay sayop ang atong attitude sa pulong sa Ginoo. Ora wa na to hatagi, tinuod ba kani? Tinuod ba kani nga kun mo hatag sa Ginoo panalanginan ta? Muna may igsoon, once gani imong tuman mo sa pulong sa Ginoo, huna-huna agyod i-evaluate gyud kanunay. Ug i-evaluate Kaya mo man na maka-encourage gyud nato may igsoon. Kung makaroon ta mo tinuod gyud ay pulong sa Ginoo kay ang Ginoo mo gyud mo nangitag pamaagi. Abi ni may igsoon, sa atong kaugaling mo pangunahan limitado tag huna-huna. Kanitan hatagan na mga example, may igsoon. Naproblema man ko sa akong baboy tungod sa bahog nga wala kay budget. So, ang una-una, ay baligya ko na lang ng baboy nga gamay-gamay pa, wala pa niabot sa maturity ba ang iyang gitakod para akong i-finance. Naana na sa akong una-una. Kung sa na may igsoon, nga pag-abot sa panahon na wala man tong akong gitigom-tigom nga para naunta sa sunod na pod nga stage sa mga feds tungod sa needs. Meaning may igsoon nga limitado gid ang atong plano tungod kay naunta tay plano pero tungod sa needs na wala. Kung saon ko naman karon doon. Kaya nagpadayon ko sa pag-ampo o pagtuo sa pulong sa Ginoo. Naghatag ko sa akong katungdanan diha sa Ginoo nga walay paggraduha, walay paghuna-huna og negatibo, o paghuna-huna alkansi ingon ana. Bahalag dili na lang ko maka kuan sang maglingon basta kay matuman ako ang pulong sa Ginoo. Ang ina nang itag pamaagi ni sa himo initiative. Diha ko customer, ingon ako. Pwede bakusan ako na imong baboy, mong anay. Iko nga, og bakusan ni na sobra na sa kuan ba, ipalit akong page. Naara di ay, naaday sulbad nga igsoon. Ang Ginoo din ang hitag pamaagi, nga masulbad ang atong problema. Basta kay mutuman ka, maniging sa pulong sa Ginoo, na you have to obey. Dahil yung tahor, ang those that hearken diligently the voice of the Lord thy God, and to observe and to do all his commandments which I commanded thee this day. Observe and to do, i-emphasize gud maayo. I-emphasize gud maayo nga obserbahan og buhaton. Ang word na observe ni igsoon, ako lang emphasize gamay no. Unsa may huna ninyo nang nag-observe mo? Imong obserbahan unsa kaning hitabuha unsa banina na mura himong experiment mig suon muna ang pulong sa Ginoo mig once gani nga tumanon to obserbahan nato kung unsa resulta pag ingon mo diha nga mohatag ko karon sa akong ikanapulong mohatag ko sa akong offering obserbahi dayon kung unsa buhaton sa Ginoo dili lang kay mohatag ka niya awa na wala na kaguna-huna. Tungod kay ang Ginoo na igsoon nahibalo kung unsay naa sa imong huna-huna og imong gibati. Dili magapamuhat ang nagdagko mga butang tungod kay wa nimo huna-hunaa o wa nimo batia ang imong gihimo. Na unsa pagkahimaya sige na wa gud kaguna-huna nga makadawat mo kanalangin wa gud kaguna-huna na di ka panalangin sige no kay wala mo kaguna-huna. Pero kung huna-hunaon nimo maigsoon sama sa akong gihimo, siya na ginahimo bumaagi tanawa. So man ang magsoon. Una nga, ayaw mo kaingon may igsoon nga maghisgot gali kung ingon ani, may ma-offend mo ha. Kay matugpan ni Roy, digikan ng ginagkagayan. Nga, siya nga, to sa kada, domingo mo sila maghisgot og kuan ka ng mga financial, mga young people, mahuy magwali. Ako din na dili ko gihiskot din ha kay basin og makaingon ta nga inana balik-balik. Pero sila kada Domingo sila gihiskot ana. Ang tanawa di. Grabe ang ilang growth sa ilang financial. So muna magsuon nga ang kabubuton sa Ginoo mo suwag ka.
Dayon, number 1, obedience to the word of God. Ikaduha, prioritizing the kingdom of God. What does it mean, Igsoon, prioritizing the kingdom of God? Unahon ang ginharian sa Ginoo. Matthew chapter 6, verse 33. Sige, first, the kingdom of God and His righteousness and all these things will be added unto you. Kumun man nga versikulo, Igsoon. Na kung gusto tang muswag sa atong finances, unahon na to ang Ginoo. Dili na to unahon ang atong kaugalingon. Muamin mo muna na migsuon. Kaya hindi mo muamin. Ako yung amen. Ako yung panalanginan. Joke lang ha. Prioritizing God's kingdom, what does it mean? Ang kahulugan na giving God the first priority in our lives. Ang ingon sa Psalms 127 verse 1, Igsoon. Ang pag-priority sa ginharian sa Ginoo, Igsoon, iyon din gawas ko ng Ginoo sa verse 2 na ta, dito. Kawang lamang inyong paghago, pag-ayo o mabuhi, ang pagmatag sayo o pagpamulaw, kaya Ginoo nagsangkap sa iyang hinigugma samtang tulog sila. Tanawan ninyong maayon, Igsoon, ang pulong sa Ginoo. Kung mo tanaw ng context anak Igsoon sa verse 1, gawas kung Ginoo mo ay magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago ni adtong nagtukod ni ini. Gawas kung ang Ginoo mo ay magbantay sa syudad, kawang lamang ang pagtukaw sa mga magbalantay. Unya sa verse 2 anak Igsoon, kawang lamang inyong paghago, pag-ayo ang mabuhi, ang pagmatag sayo o pagpamulaw. Kaya ang Ginoo nagasangkap sa iyang hinigugma samtang tulog sila. Mga Igsoon, ang pagsangkap sa Ginoo samtang tulog kami ning di wa ka nagtrabaho, wa ka nagaliho, wala ka naghimog effort, wala ka naggrabe nimong kahago, pero gisangkapan ka sa Ginoo ngano man tungod kay ang Ginoo sa verse 1 maumay tag-iya sa panimalay nimo mo may nagtukod sa imong balay. Ngini ang Ginoo may imong giuna. Ang Ginoo man mo ihari sa imong panimalay. Mo na nga sangkapan ka sa Ginoo, bisag wa pa kay trabaho, bisag tulog ka, sangkapan ka sa Ginoo may igsoon. Wala di kung mag-ingon nga di na lang gyud ta magtrabaho, ang buot lang ipasabot na igsoon sa panahon sa atong limitation. Dili man gud sa tanang panahon nga natin trabaho may igsoon, labi na nato nga dili ta mga trabahante opisina ang mabuhi lang tag na mga trabaho. Pero ang giingon sa inyo, binsan wala kay trabaho, bisag way order, bisag wa kay mga way halin, yet God will provide. Amin na mo anak igsoon. Kung unahon nato ang Ginoo may igsoon. Kaya ang giingon sa Matthew chapter 6 verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Meaning, kanang mga butang nga idugang sa Ginoo, mahitabo lang na kung unahon na to ang ginharian sa Ginoo. Igsoon. Hallelujah. Muna ang word of prioritizing God. Sa ikaduha, aron ta makaangkon ining financial prosperity ng Igsoon, making God the Lord in the family. Ang ikaduha ka idea diha sa verse 1. Ang diha sa verse 1, gawas ko ng Ginoo ay magtukod sa balay, kawang lamang ang kahago ni adtong nagtukod niini. So kana nga word ni Igsoon, ang buot pasabot ana, the Lord must be the Lord in the family. Kinahanglan ang atong pamilya, ang Ginoo may Ginoo, dili ang amahan may ako gin may hari dinhi ha. Ako ang hari dinhi, wala magbuot. Dili kita ang hari ng Ginoo may hari, amen. Ay kung kita mo claim nga kita mo ang hari sa balay, kung atong isalikoy ang Ginoo gid kayo ta. Pasagdan kita sa Ginoo.
Amen. Muna nga dito maghari-hari sa balay. Ang Ginoo may hari. Amen. Hallelujah. Amen. Kung sa may pasabot, anak may igsoon. Tanaw na po din sa Job, chapter 1, verse 5. Kung ang Ginoo may hari sa panimalay, matod pa sa Job, chapter 1, verse 5. Unya inig kahuman sa maong mga bangkite si Job mubangon sa iyo sa buntag o maghalad siyang mga inihaong nga mga mananap alang sa matag usa sa iyang mga anak aron pasayloon sila sa ilang sala. Kanunay niya kini nibuhat kay nagtuo si Job nga basin og sa wala tuyo ang nakapasipala sila sa Dios nga maoy hinungdan sa ilang pagpakasala. Kung sa gihimo ni Job sa iyang mga anak, may igsoon, kada buntag maghimo siya halat sa Ginoo para sa iyang mga anak. Ay basin og nakasala diya sa Ginoo. It means na dapat di ay kung ikaw amahan ka sa pamilya, mag-ampo ka kanunay para sa imong mga anak. Amen ba? Kahit kung mayunta ang Ginoo may hari sa atong panimalay, meaning ang atong panimalay puno sa mga pag-ampo. Amen. Kaya na yun ang panuntion. A family that prays together stays together. Isa may nagsultian na migsoon. Tanan tao yun anak. Way tao nga dili mo yun anak. Nga ang panimalay. Kanunay nag-ampo. Kanunay man nagkahiusa. Pero kung ampo ang mga anak, ang mga ginikanan, kanunay ampo, sige lang pamalikas. Na kahit panahiusa na. Wala. Nga naman, tungod kayo wala ang Ginoo maghari na nagpanimalay mo igsoon. Hallelujah. So, kinahanglan akong emphasize pag-utro mo igsoon kining Eden. No, kay mo ni akong nakitaan nito sa Melchizedek. Sa panahon sa Old Testament, ang Ginoo nagpuyo diha sa Eden. Nagman-uban ang Ginoo ni Adan o ni iba diha sa Garden of Eden. Because Garden of Eden was the abode of God. Dito ang Ginoo nagpuyo. Pero sa diha nakasala siya ng siba. Nagpuyo na ba? Nagpuyo ba ang Ginoo sa Eden? Wala na mga igsoon. Wala na siya nagpuyo. Tungod kay dili na siya makapuyo sa Eden kay ang Eden gihugawan na sa sala. Tungod sa sala niya daw iba. Ang atong pamilya may igsoon mao ang Eden. Ang atong kasing-kasing mao ang Eden, di ang Ginoo makapuyo. Ang atong trabaho mao ang Eden. Ang church mao ang Eden may igsoon. Dili makapuyo ang Ginoo. Siniinong ginatawag natong Eden hangtod nga ang mao Eden kanunay balaan at tubangan sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Muna may igsoon. Malimpyuhan na ito kanunay ang atong Eden. Ang atong kasing-kasing kada adlaw. Kada adlaw, kada oras. Atong limpyuhan, tungod gay, daghan kayo mga alikabok musulod. Kana imong balay na igsoon, kung napoy na sa kalsada, dili pwede nga dinin muna limpyuhan kada adlaw kung kay daghan kayong abog. Kaya ito ilatata sa Medina. Kada adlaw, panglimpyo, pagkasunod adlaw, daghan akong abog. Tungod sa abog nga naa sa sakyanan, inana po daw itong kinabuhi, maigsoon kada adlaw, limpyuhan na po na sa pulong sa Ginoo. Pasudlo na po ang presensya sa Ginoo sa itong kasing-kasing matag adlaw, aron nga magpabili ng balaan hangtod sa hangtod, maigsoon. Manang usahay ang panalangin, wala sa kinabuhi na to, wala sa panimalay. Ay atong ihugawan ang Eden nga puy-anan sa Ginoo. Hallelujah. Mana ang idea, making God the Lord in the family. Sunod ni Ana, making God the first priority in our finances. Pasabot Ana. Unahon gihapon. Unahon pud nato ang Ginoo sa atong finances mix. Mao gina ang prinsipyo sa Ginoo. Kasi may pasabot anak migsoon. Kung gani kay blessing, unaha ang Ginoo ilain dan ang iya sa Ginoo.
ayaw gamitan na. Ayaw na una gamit. Niya paunahi ang Ginoo migsuon. Kaya mahitabuan na. Ang mahitabuan na, wa na iya sa Ginoo. Kaya kita may migsuon, ang gusto sa Ginoo sa atong mahimot, kabalo ta mo budget na, kabalo ta mag-control sa atong kwarta. Kaya kung dili pa ko kabalo mo control sa akong kwarta, kanang akong kapital sa baboy, wala na diha ron. Kaya gibutang lagi na ako, diha rin na pwede yun nga, ipalit og bugas, mahalag wa ko'y kanon. Maglinugaw lang ko, dili yun ako nahilabtan. That's a part of budgeting. Kaya kung makitaan sige nung kabalutaan na, magpahaom, iyalan ta sige nung dagkong mga butang. So, ang butaw kasabot, ilain ng imong offering, ilain imong tithes, ayaw na hilapti. Kaya mo na ang bilhi, nagipugas na to, diha sige narian sige nung. Kaya kung mo nang hilabtan mo igsoon, ako na, kanunay rin nga bagyo na ako nagikuan ninyo itong case ni Akan. Ingon ang Ginoo nga, anang mga bulawan, ayaw gina pahilabti. Kay ako na. Ato picture na itong maigsoon, no? Sa idea nga, hangtod ka rin gusto ipatuman si Ginoo. Kung sa mo ni Akan, gitaguan na dito si iyang kwet. Unya, ang hitabo maigsoon, sa dihang isulong sila, gato sa lain nga kontra nila. Wala sila nakadaog, nanagan sila tanan, gipadagan sa Ginoo. Pildi sila. Mo na nga ang ilang leader na ingon sabihin nung ganan. Ingon ang Ginoo tungod kay na usa kaninyo nakasala. Ipagawas gali si Akan, gipabato siya, ipapatay siya. Ay tungod sa iyang sala migsoon. Ang gingon din ha migsoon nga iyang gitipigan ang iya sa Ginoo. Kana iya sa Ginoo migsoon ayaw lagi na hilabti para nga dili kami agom sa consequences. Amen. That's my belief migsoon. Na sa ako nang una-una. Dili na ko gustong ipugos diya sa inyo, pero naa na sa akong una-una. Muna akong gituan migsoon. So, ang ingon din na sa Proverbs 3:9, diya sa Proverbs 3:9, nag-ingon din ha, kasi doon yung Ginoo pinaagi sa paghalad kanya sa labing maayong abot sa imong yuta. Muna usa pa ko maagi migsoon, no? Aning first fruit. O, nakasabot naman taan ng first fruit mga igsoon. Nga nga, daghang nagatuman ni sa Biblia, pag sila sa Ginoo. Kaya ilang magituan. Ituan mo nilang pulong sa Ginoo. Sige, panalangin sila sa pulong sa Ginoo. Pero kung di tamutuan ng first fruit, adili po natumang ko ng isaad ang first fruit ng igsoon. Kaya mungon ka nga, alkansita na na. Dili may igsoon, ang una ni mo nga abot. Halad ni mo sa Ginoo, ang giingon din manigisad sa pulong sa Ginoo, heaven and earth shall pass away, but my word will never pass away. Ang giingon din sa Ginoo, kung atong hatag, ang atong unang bunga, kung saan hitabo din na, sa verse 10. Kung buhaton mo kini mapuno sa abot ang imong mga kamalig, kung manubra imong bino. Ay, giingon sa pulong sa Ginoo, may igsoon, kung ihatag na ito atong first fruit, mapuno sa kamalig, mapuno sa abot ang atong mga kamalig ug manubra ang atong bino. Kana migsoon, dili gina kana bang dili ug dili ta magdudaw sa pulong sa Ginoo, mahitabo gid siya. Kay ang pulong sa Ginoo dili na pwede mabakak, kay ang butang di mahimo sa Ginoo maura gid ang pagpamakak. Diba? Ana uban na ng mga batan-on naghimo ubang mga nagtanom og mga nagparam naghimo og pareha ba datong kuan ba akong illustrate ninyo igsoon nga kana bang young people sa
Quezon, katong dito ko sa Quezon, bukid no, nagtrabaho ko lang nali. Dito ko sa Alayan nagsimba. Gani usa ka yang people dito nga nagtrabaho dito sa kuan. Kaning nagsiman siya. Kanya gingon niya nga iyang ihatag ko na iyang first foot katong una gid niya nga sweldo ba sa simbahan. Oto nga pag hatag niya sa first fruit may igsoon nagkapalit sila kaning organ nga Yamaha. At 50,000 gitong organ o 40,000 Yamaha. Nagpalit sila ng amplifier. Halos kumpleto tanang musical instrument sa simbahan. Tungod sa iyang first fruit. So yun kami igsoon. Mga pila lang katuigikan sa paghatag ng first fruit na promote na hinahimo siyang kapitan. Dali kayo na-promote siya migsoon. So na migsoon nga dili na to kumpensahan ang pulong sa Ginoo. If we believe the word of God, kung mga lagkat sa Ginoo migsoon, dili ta magduha-duha sa pulong sa Ginoo. Kaya kung magduha-duha ta dili na mahitabo sa tong kinabuhi. Kung kaya ako nagduha-duha ko sa pulong sa Ginoo migsoon, surrender ako sa akong anay. Kaya hapit ako kung surrender, pero ako gi-claim sa pulong sa Ginoo. Kaya iwa man lagi tumawag akong ana sige ako ampog gyud kada adlaw. Mangwag gini di kong surrender pahalag. Isa ka tuig na ning mga basta mangwag gini. Di gyud ako na ibligya kay aksyon na una ibligya ko lang kani malakansi mo ko. Pero kanunon ako gi-claim kada adlaw. Lord, papangwag gini anaya. Mga sige na kog ampo pagaduhak si man nakapin ning wag. Ano man tungod kay ang pulong sa Ginoo dili mamakak. Hallelujah. Mo na may igsoon. Ikaduha ka bahin. Dinira tilit ka kutob. Kay hapit na alas 12. Second part is physical prosperity. Ang atong text kay nagsanggik ato nang nakita dinhi sa 3 John chapter 1 verse 2. Naging diha mahal ko higalam nagampo ako nga anak ka sa maayong kahimtang ug maayong panglawas. Ingon nga maayo ka sa espiritu ng kinabuhi. Maayong panglawas migsoon. Ikaduha nga panos Ginoo migsoon maayong nga panglawas. Kaya may nga nga tabi kay na may masakiton. Mga igsoon, dili ma-prove si Ginoo nga siya mananambal kung way tao masakit. Kung way tao nga dili masakit, kung ang tao di masakit. Amen ba? Ma-prove na si Ginoo nga siya usa ka doktor. Ma-prove na sa doktor nga siya doktor kung naay pasyente nga iyang maayo. Ang Ginoo atong gilagaran igsoon siya ang perfect na doktor. Kay siya nahibalo sa tanan nga parte sa tong lawas gikan sa ulo padulong sa tong lapalapa na ihat na sa Ginoo nang imong buhok igsoon. Wala pang sakit nimo diha wa makit-is Ginoo. Ang Ginoo igsoon nagsaad og kayuhan pinaagi sa iyang labod. By His stripe we are healed. Ano gisaad sa Ginoo migsoon? Muna, nga kita migsoon atay gibati sa tong lawas. I-claim na to kanuna hindi ta magduha-duha nga giayon na ta sa Ginoo. Uban sa kaalam gihatag sa Ginoo sa ato kung siya anang angin na to buhaton. Kanuna po na to i-claim nga giayon na ta sa Ginoo. Ay naman ginang sakit, di man na mawala. That's a part of life. Kaduna tayo mga sakit, o tayo balatian, pero i-claim na to nga pinagi sa labod ni Jesus, giayon ta sa Ginoo. Hallelujah. Ay gusto sa Ginoo nga maayo nga itong palawas. Doon yung mga tao may igsoon nga tingala na lang kay unang nga magpa-admit na ako sa hospital kay itong silingan na mo, giubo. Napadmit siya sa hospital, dito mabaw kay giubo.
Pag uli, patay na. Ubura na, natigba. Ano man, tungod kay ang gahom sa Ginoo lang gapamuhat sa ginabuhi. Pero kung ang Ginoo nagapamuhat sa ginabuhi, bisan pag itagalan na ka, tigahapon ka mamatay. May mga testimony na to na. Katong pastora diya sa Sagay. Diabetic lagi, putlo na yung tiil. Di man siya magpaputol. Natuo man siya nga, di agad siya masugot magpaputol, magpapatay na lang siya kaysa magpaputol. Ang hitabo, agad siya naputlihan to doon. Ayaw mo yapon mulakaw ang to doon. Yung sugar yapon ito, 500 na. Muna may son, God is our great healer. Musalig na kas Ginoo may son, hallelujah. Kaya iyon pulong si Ginoo sa dihang gilabot na mga labod sa lawas. Nganong gilaboran man gid siya may igsoon? Di ba siya mamatay ng labod? Abo mo kapangutanan may igsoon, nganong nalaboran man gid siya? Kaya kung wa siya malabori may igsoon, dili na maayo sa tong sakit. Muna nga kinahanglan gid siya makaangkon og mga labod. In other words, logically, ang labod ng Ginoong Hesus necessary gid mo mahitabo sa lawas nga iyang maangkon para maayo ka sa tong sakit. Kaya kung wa siya malabori may igsoon, dili ta maayo sa tong sakit. Amen ba? Hallelujah. Muna nga doon mga butang nga akong isgutan ani no, mga statement ba? Kanang yung binha, pinaagi sa ang labod, kita na ayo. Relationship between faith in Jesus and His stripe. Maigsoon mo na nga, kung maingon ta nga pinaagi sa iyang mga labod, maigsoon, speaks about our faith. Kaya kung nahibalutan nga si Jesus, nakaangkon og labod sa iyang lawas. Pero wa pa kahibalungano, nagatong labora iyang naangkon. At ito di ay iyang naangkon para ka magsalig na pinaagi sa iyang mga labod. Kita iyang iayo. Pinaagi sa iyang mga labod. Sa ito sunod ganito ito, ang kanta. Mana, nenta kami mga sana. Mark 10:52 may igsoon. Nag-ingon din na, Mark 10:52. Og ingan siya ni Jesus, lakaw na ang imong pagtuo nakaayo kanimo. Diha nakakita ang buta og mikuyog siya ni Jesus. Unsa kuno nakaayo ni Ginoong sa tao migson ang iyang pagtuo. Unsa nga pagtuo sa labod ni Ginoong Jesus, nga pinaagi sa labod ni Ginoong Jesus makabaton siya kayuhan. Hallelujah. Muna may igsoon sa panahon na marunawad ang tagpaglaom. Muna na ang gamito na itong pagtuo igsoon. Ngayon, tuwalta nga, sige naman kong tek, herbal, maghapon ko na ayo. Sige naman kong inom, anong herbal, wala, maghapon ko maayo. Nga naman, ang imong pagtuo sa labod ng Ginoong Hesus, mao'y imong kinahanglan para maayo ka. Wala man kumingon nga, dili na pwede. Pero na ay right medicine. Kasi dili na may right medicine para sa imo. Ang right medicine, mao ang imong pagsalig sa Ginoo. Amen ba? Managingon nga, pagtuo o kamatayon. Managingon, ni John Wesley, give me the Scotland or else I die. Grabe nga pagtuo, Migson, grabe nga pagampo. Moto nga doon revival tungod kay giklaim niya nga di niya ihatag ang Scotland. Mas maayo pa kung mamatay na lang siya. Muna, giunsa niya pag-express ang faith sa Ginoo.
Diyan, John chapter 5, verse 14. Panawa ang human ni inihitabo. Human kini mahitabo. Hitagbuan ni Jesus ang tao dito sa templo ug miingon si Jesus kaniya, tanawa na ayaw ka na. Ayaw na pagpakasala aron dili ka mahiagom sa labi pangilad nga panghitabo. Mga igsoon, doon na relationship gapon sa sakit ug sa atong sala, mga igsoon. Muna nga dili nato ipabaliwala ang atong kasalanan diya sa Ginoo. Ingon si Jesus, ayaw na pagpakasala. Meaning, nga kadtong sakit nga na niya maigsoon, tungod ko sa sala. Muna ingon si Jesus, ayaw na pagpakasala. E basin pag mahiagong ko, grabe pa hinon ana, balatian. Pero wala po kumiingon maigsoon nga ang tanang balatian tungod sa sala. Tungod kay, depende man na maigsoon. Muna yung usahay din, no? Muna, si Pablo, nag-ingon siya nga kung mo sa communion, nga doon na mo sala sa kasing-kasing inyong gihatagag silot ang inyong kaugalingon. Muna, ingon si Pablo, muna hinundang nga dunay diha kaninyong masakiton o dunay nangamatay. Ano man, tungod sa sala, may suwag. So kita mga lagad sa Ginoo, dili kita magpakasala. Diba? Anong baka na bang sala nga? Na bang sala nga klaro gid nga sala? Baka sala man ta ano ma. Ginagmay nga sala, pero kanang sala ba nga identical kay nga sala ba kanang palitan karon mga lagad sa Ginoo nya agya po nagkabit-kabit kay nang wala na. Ano kay nga sala? Nagko nga sala. Ano na ito maigo sa pulong sa Ginoo? Ay, palabay at tikas dalunggan. Palabay at tikas dalunggan. Muna magsoon, ingon ang Ginoo, ayaw na pagpakasala. E basis mo, grabe pa. So, ikatulo, magsoon. Ingon din ha. Kining proper diet o kining healthy lifestyle. Relationship niya po niya sa physical prosperity. So, akong text Megson, akong ikuha yun sa Proverbs 15:17. Para i-emphasize na ako ang puntos Megson. Wala man tayo 15:17, Proverbs 15:17. 15:17, bro. Apakay, maragyan mo na. Better is dinner of herbs where love is than a stalled ox and hatred therein. So, kani bang mga lagad as Ginoo niya, doon na tayo hatred, doon na tayo dili mayo nga pagbati may igsoon. Dili na to ipalibaliwalaan na. Kay mo na mahimong mahatag sakit sa itong pag-alagad sa Ginoo. Dili healthy ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Ato na ihatag sa Ginoo atong mga kuan. Atong kahibos, ako na man kay kahibos ng igsoon. Pero ako na naghihatag sa Ginoo, dili na ako na ibutang sa una-una. Wala na gitabangan ako sa Ginoo nga mawala na sa ako. Masay maabot sa una-una pero dili na ako gitugot ni magari sa akong kasing-kasing. Ang healthy lifestyle may igsoon is free from guilt. Nangalagat kas Ginoo nga dili ka guilty, nangalagat kas Ginoo nga isog kayo ka. Isog kay ka maminaw sa pulong sa Ginoo tungod kay ang pulong sa Ginoo para sa imo tanan imo nang gibuhat sa imong kinabuhi. Di na tayo healthy lifestyle.
Nangalagad tas Ginoo mo tindog ta diha ngumlipayon kadto tungod ka atong kasing-kasing kasing-kasing una limpyo tubangan sa Ginoo. Hallelujah. That's a healthy lifestyle, Nigson. Kaysa magkaon ka, nindot kay pagkaon. Pero sa imong kasing-kasing, dunay pagdumot, dunay kayugot-got, dunay dili maayo. Kanang gingambitan nila nga healthy lifestyle, Nigson. Tanaw na ito din is Proverbs 17:22. Last na nga verse, kaya wala tayong oras. Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Inanay nga kamatayon ang pagsubok kanunay. Magsige tagsubok bigsoon, mara ko na nagpakis pag pangamatay. That is one of the technique of what is meant by healthy lifestyle. Ang imong kinabuhi, healthy ka may igsoon, tote kanunay kamalipayon. Bisag buwak ay sunod, yung bulsa, bisag pobre ka, bisag imong sunod, bulad. Pero malipayon ka niya sa Ginoo. Ayaw mo pagkagol may igsoon, kung na yung panahon nga, wala mo isudaan. Lipayon nga punta. That's a part of healthy lifestyle. Muna nga, mulisulta man na sa atong lawas may igsoon. Mulisulta man na sa atong lawas. Mabito na, nga sa mga psychologist, sa mga doktor, kinahanglan ang atong hunahuna o kasing-kasing, kanunay na sa healthy at tubangan sa Ginoo, aron nga kita makabaton pag maayong panglawas. Muna, nag-iingon sa Ginoo may igsoon, na healing is both spiritual and emotional o psychological. Kaya, abi ni mo, kato ang amigo nga kuhan, katong na-nervyos, dito siya, painaga, ingan siya, dong, wa man kay sakit. Manirvyosyon man, mahadlok man maglakaw din paingan dito sa basketball court na makatahas. Niingon siya, wa man kay sakit, ang imong sakit sa imong hunahuna. Wala kay physical nga sakit, huna-huna na nimo imong sakit. Kanang huna-huna ni mas kadlok, ayaw na pag-huna-huna kadlok. Inana na may igsoon, ang yawa, magsilsil na itong dili may huna-huna. Isilsil og pagduha-duha, magsilsil og kahadlok, magsilsil og bisag unsa nga dili may pagbati, aron dili ka makabaton og maayong panglawas. Amen na may igsoon. Labaw sa nga tanan, kuhaon na gyud nato sa itong kinabuhi ng mga problema. Likaya na amang gina problema isang pero likaya na to na kinaagi sa pagsalig sa Ginoo. Wa may makasulbad sa atong anxiety isang pagsalig ka man sa Ginoo. Dayon atong hatagan ang panahon ng Ginoo uban ba sa atong plano ba? Naman tayo plano pero pauban nato ang Ginoo sa atong plano pinagi sa mga pagampo. Lord, na kay problema inani pero bangigig ko, Lord. Masulbad na ko ni. Masulbad lagi na. Basta, dili lang ko mo violate lagi sa pamaagis Ginoo. Pag mo mo violate kini ka, no way. Isa kung saan ka ni mag-ampo, kung naka-violate ka sa pamaagis Ginoo, may igsoon. Maglisod gihapon ka. So, nahinaot ko may igsoon. Kani ikatuloan ni, susunod na lang ni panahon. Kana pa may spiritual ani. Pero wala naman tayo oras. Wala may gusto sa Ginoo. Naiplano ang Ginoo sa ato. Ang plano sa Ginoo sa ato, musuwag ka financially, makabaton tag maing panglawas, o ikatulo na, makabaton tag mausuwagon po ng espiritu. Spiritual maturity man na may gusto. Hallelujah. Manindog ta, o